Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye, Ang Hating Kapatid. At syempre, kinausap ni Rosel itong kanyang anak na si Tyrone at sobrang worried dito doon sa pangyayari dahil syempre, sinisingil na siya ng kapamilya nung nabaril ni Tyrone dahil hindi naman niya sinasadya yan at kasalanan niya ng taong unang nanakit sa kanya, pero wala na silang magagawa at sobrang nagwo-worry itong si Rosel kung saan siya kukuha ng 1 million na hinihinong mga tao o nung asawa nung nabaril. At ayun na nga, ito namang si Belle, kinausap siya ni Wesley at concern ito sa kanya. Ayaw ni Wesley na gawin ni Belle yung mga gustong planong gawin ni Belle na pagtulong sa kanyang mga magulang, pero syempre nag-work out itong si Belle dahil buo na yung kanyang desisyon. At sa bahay naman kung saan kinausap mismo ni Chris ang kanyang anak na si Belle at sinabi nito na alam na niya ang lahat, pero ang pagkakaalam ni Belle na alam ng kanyang daddy yung plano nila ng kanyang mami, pero hindi pala yun dahil sinabi ni Chris na alam niya na kukunin daw ang kanyang anak bilang isang modelo at biglang sinalo naman ng asawa nito na totoo daw at willing daw si Chito na kunin siya at kikita pa daw ito na malaki, kung kaya't ayun na nga, umuo na lang itong si Belle kahit labag sa kanyang kalooban dahil gusto niya makatulong dito sa kanyang ina at syempre maging okay na din kay Chris. Sa bar kung saan nandun si Ali kasama yung mga kaibigan niya, napansin niya na parang nag-iba na daw si Wesley dahil nung kinausap niya parang ayaw na ni Wesley makisama sa kanya o sundin ang kanyang mga pinag-uutos na paibigin itong si Belle, at pagkatapos pagla-inlove nito sa kanya ito iiwan at ayaw gawin ni Wesley yun dahil syempre ang katotohanan ay parang nahulog na ang loob ni Wesley doon sa kay Belle. At syempre yung mga kaibigan naman nung ni Ali ay talagang mas lalong inaasar itong si Ali, kung kaya't galit ito. At nakita mismo ni Wesley si Ali kung saan nakaupo doon, pinunta niya at sinabi ni Ali na sino ka at hindi kita kilala, kung kaya't umalis na lang itong si Wesley. At sa hospital naman kung saan talagang naaawa itong si Rosel sa kanyang anak na si Tyrone at sinabi nito na gagawin niya ang lahat at ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak, kung kaya't ayun, nung paalis na sana ito, biglang dumating naman itong kaibigan niyang si Adela at nihabilin niya kay Adela yung kanyang anak na si Tyrone dahil may pupunta lang ito saglit. Nang tinanong siya kung saan siya pupunta, sinabi niya kay Adela na punta niya si Chris at panahon na daw para humingi siya ng tulong sa kay Chris dahil tatay naman ito ni Tyrone. At ayun na nga guys, habang nag-aantay itong si Rosel doon sa gate nila Chris, biglang narinig niya yung busis ng asawa ni Chris na may sasakyang paalis, kung kaya't nagtago ito doon sa gilid at nang umalis na ito, bigla itong lumabas sa pinagkublihan niya at nakita siya ng katulong, kung kaya't naitanong ng katulong kung anong pakay niya at sinabi nito na kailangan niyang makausap si Chris kung nandun si Chris, pero syempre ayun na nga, buwan na lang natin ang susunod ng kabanata guys, ang pagbisita ng mga katropa nung nabaril ni Tyrone doon sa hospital kung saan sinisingil na siya ng 1 milyon at yun ang araw ng palugit na makabayad sila, kung hindi makukulong itong si Tyrone. At ang pagsabi ng katulong doon sa kay Chris na may bumisita sa bahay nila at kailangan siyang kausapin ito, pero nung chinek nila sa camera nakita nila na si Rosel ang babaeng naghahanap kay Chris, kung kaya't laging gulat ang asawa nito. At ito namang si Ali, sinumbatan nitong si Wesley na hindi na daw ba siya nito mahal, kung kaya't ayaw na niyang sumunod sa mga sinasabi ni Ali. At ayun na nga guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!